Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Happy Monday po sa lahat. At tayo po ay maaga ngayon sapagkat tunay nga ang Monday ay pasimula ng ating pong hanap buhay at pagpabalik eskwela ng ating pong mga anak. Ano po? At pero bago po tayo maging abala, ay maigi po na abalahin natin ang ating mga sarili ng pagpupuri at panalangin at gayon din ang pag-alam ng mahalagang mensahe ng pag-ibig ng ating pong mahal na Panginoon Diyos. Opo, sa ating pong mga nakakasama sa ibang bansa, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi, magandang madaling araw, anuman pong oras ang inyong kinalalagyan sa mandako kayo na mundo naroroon ay maigi po at marapat lamang na ating alalahanin na gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa atin at tayo po'y kanyang pinagmamalasakitan, hinakalingan niya tayo at patuloy na pinapakita ng kagandahang loob at ang kanyang wagas na pag-ibig ay patuloy nating nararamdaman at mga minamahal ay atin pong ibalik ang pag-ibig na yun sa kanya din naman. Ako muli ang likod kay Kristo, si Brother Marlon Diego nag-aanyaya na sa loob ng isang oras ay atin pong unahin ng ating pong Diyos. Put God first and you will never blush. Yan nga sabi natin pong CLPM, hango sa salita ng Biblia na but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Binabati po natin ang ating mga kamanggagawa sa Panginoon sa magitan po ng Google Meet. Good morning, magandang tanghali, Ate Edith, Sister Ami, at Ate Sarah. Good morning po, happy Monday. Happy morning devotional, and God bless us all po. Good morning po sa bawat pamilya po nakasama natin sa Google Meet at yung mga nakatune na po sa FB Live, at purihin po natin ang Panginoon sa panibagong simula ng linggo ng ating pong buhay. Sana siya laging mauna at paglingkuran natin ang ating Panginoon. God bless us all. Naiiba naman po ito. Magandang tanghali po sa lahat. At magandang morning po sa inyong mga kapatid. Sister Sarah, siksi pa rin yung boses mo. Namimiss ko na. So, happy morning devotional po, Brother Marlon and family. God bless us all. Magandang tanghali po, Sister Edith. Ayan, maraming salamat sa inyong pong mapagbati. At atin pong binabati rin yung atin pong mga nasa FB Live na. Ayan, andyan Sister Melda. Happy God first morning everyone. Happy Monday to all. FB Live and Google Meet and God's Messages of Love. Opo, mamamahal ko dyan sa atin pong comment section ay nariyan po ang link para po sa ating YouTube channel. Ano po? Isang pindot lamang po ninyo ang katapat niyan at kayo po ay nasa channel na. At maaari niyo po i-browse sa mga videos na naka-upload. Actually, halos updated po ang ating pong videos doon, Yung kahapon ay, isang araw ay nakapost na. At mamaya naman ay ating pong i-upload yung isa. Okay, so mag-iwan lamang po ng like, makisubscribe, at maaari nyo din pong pinutin ang notification bell para kayo ay updated sa lahat po ng mga video nating ina-upload. At binabati rin po natin si Sister Marilyn Ligaspi. Happy blessed Monday morning. At si Nanay Eva Tatay Mando Caños. Happy God first morning and happy morning devotional. At gayon din po si Ate Elsie Domenden Plaza. Magandang Lunes ng umaga po. Yan, kung kayo po nandyan na, maaari po kayong maglagay na rin ng inyong mga comment at mga pagbati upang ma-acknowledge namin ang presence po ninyo. At ganyan din si Sir Rosalie Nersa Jones, ang aming inaanak. Good morning po sa lahat. At may God bless you po sa inyo po mga nandyan na tunay nga na gabit araw kayo po ay nariyan at nasasabik nakatagpuin ang ating pong mahal na Panginoon Diyos. Samantala ating binabati rin ang ating pong mga naisulat na mga nanood at mga nag-react, nag-share ng video at mga nakasama po natin. Yan, si Manang Melda Gustilo, Sister Flor Sanoria, happy viewing po sa inyo. Happy Monday and may God bless you po. At gayon din kay Nanay Esther Kaibigan Tabian, kay Sister Carl B. Velasco Rojas, Sister Jennifer Casimo, Romel Sabino, Mark Perly Garcia,
Jerome Bitog, Sister Lenny Gregorio Evangelista, ang ating kapatid na Ligaya Santiago Domingo, Sister Arsenia Merioles, ang ating kapatid na Rogin Pajares, Sister Jesusa Austria, Sir Raul De Castro, Sister Judy MacLife, Sister Janet Maribeliosa Hinampas, si Sir Cyrus Bermejo, at ganyan binabati ko ang aking mahal na nanay at nanood siya kahapon. At ganyan din natin po binabati rin ang ating mga kamag-anakan sa Diego Villacorte, Kiambaut, Galarce, Santos Clan, ni Sister Imelda. At ganyan din po ating binabati din naman ang ating mga kasamahan sa hanap buhay. Mga katubig, gising-gising na tayo at tayo po ay mag-morning devotional. At meron tayo din flag ceremony. Ano po, huwag nyo kakalimutan, Pilipiniana ang ating pong team. Baka makalimutan nyo. Okay. At ating binabati rin po ang ating kinabibilangan po na distrito, ang South Bataan. Sa panguna po yan ni Pastor Ray Iscabusa. At ganyan binabati natin ang Bataan, Olongapo, Zambales sa mga churches na bumubuo ng Area 3. At ating po binabati si Area Coordinator Pastor Markil Sarabia. At ganyan din ating pong pinasasalamatan ang ating pong ginigili ng mga taga-subaybay at gain din ang ating pong mga sponsors. May God bless you po. At nawa ang Diyos ang magbalik ng kagandahang yung loob. Maraming salamat sa inyong pong mga stars na pinapadala at gain din naman sa mga nagpapadala po ng pinansyal na tulong sa ating pong Lamau Mission Group. May God bless you more, mga kapatid. At ating binabati po ng happy birthday, maligayang kaarawan. Ang sabi po ng FB ay birthday ngayon ni Sally de la Cruz, Sister Lisel Makasadu, at gayon din si ang aking hipag Bernadette Margalio. Nawa marami pang birthdays ang inyo pong maging karanasan na pinagkakaloob ng ating mahal na Diyos na ang blessing niya ay sumasagana po sa inyo. Sa lahat ng aspeto ng inyong pong buhay, sigit sa inyong hinihiling ang ipagkaloob ng ating mahal na Panginoon at ingatan gabayan kayo lagi ng ating pong Panginoon. Dahilan dyan, ang pagbati natin ay Happy Birthday! Ayan, happy birthday. At gayon din natin pong pinasasalamatan at binabati ang ating pong mga sharers. Ang masisipag, magigiting natin sharers sila Sister Rebecca Pelayo, Sister Nora Arena, Ate Sarah Lim, Sister Jennifer Casimo, Sister Pe Reyes, Ate Juby Migit Piki. Every gising is a blessing. Kaya nga lagyan ng ngiti ang ating mga lawi at magalak tayo sa Panginoon. At sasabihin ko muna yung magalak tayo sa Panginoon. At sa ating paggawa nito, ating pong binibigyan pabor ang ating mga sarili sapagkat wika ng Biblia, a merry heart doeth good like a medicine, but a broken spirit drieth the bones. Kaya nga kung kayo po ay may katabing, ngitian nyo ha. Yung ngitian pong legit, ano po, maghawahan kayo ng pagngiti. Kapag tunay nga na pagka ginagawa natin ito ay kinukondisyon natin ating pong buong maghapon na magiging positibo tayo. Ano ba nang dumating, ano man ating kaharapin, pagkat kasama natin ang Diyos, sino ang laban sa atin. Ating binabati ang ating pong mga sa Google Meet na hindi ko nabati kanina. Sister Nora, magandang morning. Happy Monday. Magandang umaga po sa lahat. Happy Monday, happy morning devotional po. Ayan, thank you so much, Sister Nora, sa inyong pong pagbati. Kaya hindi binabati natin ang mga nasa FB Live. Ano po, andyan si Tatay Ricardo, Nanay Lita Bacobe. Good morning po sa lahat. God bless us all. Sister Gemaline Haylar, good morning po mga batid. Happy God first morning po sa inyo lahat. Sister Jeline Magarso, kasama rin natin. Thank you so much, Sister Jeline, sa inyong pong patuloy na pagsubaybay at sa inyong pong patuloy na pagsuporta sa ating pong Media Ministry / Church Planting. May God bless you more. At ganyan din po si Ate Arsenia Merioles. Magandang umaga po. Happy morning devotional. God is good all the time. Happy Monday. At Sister Leia Gubega, good morning po sa lahat. At si Sister Ligaya Santiago Domingo, blessed morning po.
At si Ate Bib Almasan, good morning. Ayan. Salamat sa inyong pong mga pagbati. Ang oras po natin, time check, 5:53 in the morning. At ngayon po ay Agosto 18 na po. Kaya nga po tayo po ay bumangon-bangon na, gumising-gising na. At halina po kayo. Tayo po ay mag-morning devotional na. Ang pag-anyaya po ay para sa buong pamilya. At God loves the family. Kaya nga po atin pong masumpungan nawa na minamahal natin ating buong pamilya na wag silang maiiwan sa ating pong pagtungo sa altar ng Panginoon, kundi magkakasama magtutungo rito. At sa ilalim ng bandera ng ating Prinsipe Manuel, tayo po sisigaw na may pagkakaisa. As for me and my house, we will serve the Lord. Tandaan, ang pamilya pong tinatatag dito, ito rin ang pamilyang iaakyat sa sangkalangitan. Kaya nga ang buhay sa mundong ito ay pagpapractice doon po sa langit na bayan na ating titirhan. Okay, so tayo po muna ay manandaling manalangin. Mapagpalang Ama, Diyos na dakila, ngayon po ay handa na kami na kumain ng inyong pong espiritual na almusal na ihanda upang aming pong pagsalusaluhan. Minsan pa, ang banal niyong espiritu ang inyong pong isugo. Magkaroon nawa ang bawat isa ng kahandaang makinig. Lalong-lalo na ang aming puso't isipan ay magkaroon ng kahandaan na matapos mapakinggan at matutunan, ito naman ay aming pong maikabuhay. Maging lifestyle namin ito, O Diyos, na makita sa amin na kayo ang Diyos na aming pong pinaglilingkuran at kagaya ng aming pong pag-aaralan, maluwalhati ang aming pong Ama sa pamagitan ng mabubuting gawa na idinulot ng aming pong mga natutunan mula sa inyong mga katotohanan. Ang katotohanan nyo ang siyang bumanal sa amin, ang katotohanan nyo ang siyang magpalaya sa amin. I-bless nyo ang bawat isa na naririto, O Diyos. I-bless nyo ang mga manunood pa sa hinaharap. At nawa ay ingatan din kami sa aming pong pagtitipon na kami po ay wag mapasok ng tukso. Bagkus kami po ay makayari na kayo ang aming nakatagpo, na lulhati ka, na itaas ka, na bigyan kapurihan ka, alang-alang na lahat sa dakila pong pangalan ng aming pong Panginoong Sus. Amen and Amen. Okay, ating binabati rin, si Ate Peli Solilapsi. Ayan, nandyan siya. At ang sabi ni Ate Peli ay, wait lang, ating pong tingnan. Ayaw yata umatras. Wait lang po. Ayun. Magandang umaga po. Happy morning devotional. Happy Monday. God bless. At Sister Lena Gregorio Evangelista ay Happy Monday everyone. God bless us all. Ayan. Okay, hayaan niyo po na ating pong isi-share sa screen ang ating pong pag-aaralan ngayong umagang ito. Okay, ito po ang ating pong pag-aaral, Agosto 18. Okay, ayan. Sana ay malinaw niyo pong nababasa. Okay, kahapon tayo po ay ating pinag-aralan ang ating pong Panginoon Jesus po sa kanyang karanasan na kung saan ay nasumpungan natin yung pong mga pagtanggi sa kanya, no? Ating po pinag-aaralan yung kanyang mga karanasan, at kung yung babalik tanawan mula pa nung kanyang pagsilang, kanyang pagiging sanggol, bata, talubata, kabataan, at before the ministry at ating pong nakita. At ngayon naman ay ating pong titingnan ang kanyang karanasan ng kanyang pagmiministeryo. Ano nga ba ang naging buhay ng ating Panginoon? At tunay nga mga kapatid ko, wala nang iba pang gagandang mapakinggang kwento kundi ang buhay, kamatayan, muling pagkabuhay, panatiling buhay ng ating pong Panginoong Diyos. Opo, mga minamahal ko, at wala na pong magandang ikwento kundi ang kanyang pong buhay. Kaya nga, sama-sama po tayo na ating pong pagnilay-nilayan ito, ating pong siyasatin ang bawat mga ating mapakikinggan, at samahan po natin ng maraming prayers. Okay, ang pamagat paghahayag sa Ama. Ang sabi ng aklat ng Juan 14:9, ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Alam nyo, ang ministry ng Panginoon Jesus natin, hindi lamang po yung pangunahin na tayo po ay iligtas, no? Hanapin at iligtas ang mga nawaglit. Yan po ang misyon ng Panginoon, na kung saan yan din ang ating misyon. Kundi bagkos ay ito po ay meron ding kinalaman sa pagpapakilala ng ating Panginoon sa Diyos na Ama.
Sapagkat kung matatandaan nyo po, kung kayo po ay sumasama at sumusubaybay sa ating pong pag-aaral sa 777 prayer, na pag-aralan natin na doon pa lamang sa kalangitan ay meron pong actually, hindi pala siya sa Genesis, doon po sa huling aklat sa Apocalypse, ay meron po nagkaroon ng digmaan sa kalangitan, si Miguel at ang kanyang anghel, ang Diablos, Satanas, ang matandang ahas, ang dragon, ay yan po ay nagkaroon po ng mga kapanalig doon po sa langit at nagkaroon po ng digmaan doon. Ang sabi nga ay sa pamagat ng English ay The Great Controversy o Malaking Tunggalian. Yan po nangyari sa kalangitan. Kaya nga po na misrepresent ang ating pong Panginoong Diyos sa pamagitan ng panlilin lang nitong kaaway na si Satanas. Kaya nga ang layunin ng ating pong mahal na Panginoon ay ipakilala ang Ama na naipakilala ng Diablo na sa hindi magandang paraan. Okay, so tingnan po natin ang nilalaman ng ating pong babasahin. Ang katotohanan ng mga tao ay higit na interesado sa pagtuturo ni Kristo kaysa sila sa tuyo at nakapapagod ng mga argumento ng mga gurong Hudyo ay nagpabaliw sa mga eskriba at mga pariseo. Ano po ang senaryo? Na po yung ating pong Panginoon Jesus, ginagawa niya ang dapat niyang gawin, ang pangangaral at pagpapahayag ng mabuting balita, ang paglalatag ng purong katotohanan, ay yun po ang nagpalagay sa damdaming nag-aalab nitong mga eskriba at pariseo. Kasi bakit? Natatandaan niyo po ba mga kapatid ko yung ating pong mga natuklasan sa ating pong pagbasa ng ating pong morning devotional na po? Ano pong nangyari? Sapagkat yung katotohanan, hinaluan po ng mga tradisyong tao, mga nakagisdang aral, ay natabunan po yung katotohanan na kanila po pinamumuhay na yung tradisyon na lamang. Tandaan natin, ang paalala po sa atin, kung iyan po ang ating gagawin na pinapalit natin ang tradisyon at ang mga nakasanayan ng kaugalian sa katotohanan ng Diyos, ang wika ng Biblia, ang kanilang mga pagsamba ay baliwala sa akin. Kaya nga ito po ito yung kinagalit dito pong mga eskriba at pariseo. Ang mga gurong ito ay nagsalita ng walang katiyakan na binibigyang kahulugan ang kasulatan bilang isang bagay at pagkatapos ay isa pa. Abay, paano nga naman mangyayari yun na mas ito ang dapat na pakinggan? Hindi po nila madala ang mensahe ng banal na kasulatan sa tamang pagdadala. Samantalang ang ating pong Panginoon Jesus, yung purong katotohanan, dalisay na katotohanan, ito po ang kanyang binitbit. Ano pong nangyari dito po sa ating pong babasahin? Nag-iwan ito ng malaking kalituhan sa mga tao. Ngunit habang nakikinig sila kay Jesus, ang kanilang mga puso ay napanatag at naaliw. Inarap niya ang Diyos bilang isang mapagmahal na Ama. Yan po yung binabanggit natin kanina. Yan po ang isa sa misyon ng ating pong Panginoon, na ipakilala ang Ama sa dapat na pagkakakilanlan. Yun po isang Ama na nagmamahal. Ang sabi po pa dito, hindi bilang isang tagapaghiganting hukom. Alam nyo, ito po ang controversy na dinala ng kaaway ng katwiran, na kung saan ay kanyang nilalatag ang kasinungalingan ng Ama ay isang hindi patas na hukom, na kung saan ay malupit. Kung inyo pong mapapakinggan sa mga ibang tao, maharig kayo, sabi ay, bakit naman ang Diyos ng banal na ng lumang tipan ay napakalupit? Bakit ganyan? At kung inyo mapapansin, dalhin natin sa ating hinaharap, madalas ay tayo po ay nagiging guilty rin dito. Halimbawa, sa ating pong mga pagbabawal sa ating pong mga anak, ang ating pinananakot, sige ka, parurusahan ka ng Diyos. Sige ka, ganito ang mangyayari sa iyo. Mga kapatid, i-present po natin ating pong Diyos na kaibig-ibig at kaaya-aya.
Bagaman po hindi natin sabihin na gano'n, pero ang kailangan po, ang ating pong pagpo-focus ay kung paano ang pagpo-focus ng ating pong Panginoong Jesus na Kanyang ipinakilala ang ating pong mahal na Diyos bilang isang mapagmahal na Ama sa langit. Alam niyo, napakagandang pagpapakilalang ginawa ng Panginoon, ano? Kasi kung mapapansin nyo, hindi po ranggo ang Kanya pong dinala eh. Ang Kanya pong dinala ay relationship, ano po? Na kung saan ay, di ba, mapapansin nyo, kung halimbawa kayo po ay naghahanap buhay, meron tayong mga boss, hindi po ganun ang ating pong ugnayan sa Kanya. Medyo alop tayo sa Kanya, medyo merong pagitan sa atin, ano po, sapagkat siya ay mas mataas ang posisyon. Pero mapansin nyo, kapag ka ang tratuhan ay magkamag-anak, ang tratuhan ay kagaya nito, isang relasyon ang pinag-uusapan, yung barrier po na yon ay nawawala. No, mas nagiging panatag ka, mas lalo mong nagiging open ka sa Kanya. Yan. So, yan po ang nais ng ating pong Panginoon Jesus na makilala natin ang ating pong Ama na sa langit. Ano po? Ulitin natin. Bilang isang mapagmahal na Ama, hindi bilang isang tagapaghiganting hukom. Hinikayat niya ang lahat, mataas at mababa, mayaman at mahirap upang makita ang Diyos sa Kanyang tunay na pagkatao, na inakay sila ng mga salita at sa pamagitan ng mga gawa ng awa. Binaba ni Kristo ang mga lumang tradisyon at mga utos na gawa ng tao at inihirap ang pag-ibig ng Ama sa walang hanggang kapuspusan nito. Kaya mapalad tayo at ating pong nakilala ang Diyos pamagitan po ng ating pong Panginoon Jesus. Naging totoo ang ating nabasa na kung saan ang sabi, God is love. Sapagkat sa buhay ni Kristo, sa Kanyang pinakita, na siya'y nabubuhay dito, nang siya'y nagmi-ministry, ay tunay nga isinisigaw nito na ang Diyos ay pag-ibig. Ang Kanyang mga gawa ng pag-ibig, yung Kanyang habag, mga minamahal ko, pinakita niya. Yung Kanyang pong kagandahang loob, pinakita niya. Yung Kanyang pong pagmamalasakit, pinakita niya. Out of love, mga minamahal ko. Yan ang pagpapahayag ng ating pong Panginoon sa Kanyang Ama. Ang sabi dito, ang Kanyang mahinahon, maalab, musikal na boses ay nahulog na parang balsamo sa sugutang espiritu. Inahayag niya ang larawan ng Diyos na nasasalamin sa Kanyang sarili. Okay, magnilay-nilay nga daw tayo. Huminto tayo sandali. Ano po ang ginawa natin, Panginoon? Jesus, Kanya pong nirepresent ang Kanya pong Ama. Ipinakilala ang ating pong Ama sa langit na tunay nga na mabuti, maibigin, mahabagin, at tunay nga na nagmamalasakit at may pag-ibig. Ngayon, tanong, ano naman tayo? Mga kapatid, tayo daw po ay representative ng ating pong Panginoon. Tayo daw po ay tagasunod ng ating pong Panginoon Jesus. Kaya nga ang sabi ng Biblia ay wika niya ay, let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Ito po palang ginawa ng Panginoon Jesus ay gawain din po pala natin. Na kung saan ay ang pinakikilala naman natin yung ating pong Panginoon Jesus na pinakilala niya ang Kanyang Ama. Kaya nga mga minamahal ko, yung ating pong boses, ang sabi dito, mahinahon, maalab, musikal na boses, yung dapat po palang kahabagan natin sa ating pong kapwa-tao, yung ating pagmamalasakit, dapat po pala yan ay makita rin sa atin sapagkat yan ay nakita sa ating pong Panginoong Jesus na siya nating tinutularan. Siya ang ating pong ginagayahan ng isang banal na halimbawa. Okay, ating pong tingnan. Ang susunod nating babasahin, wait lang po atin pong ayan, okay. Sabi dito, determinado na marinig ang sinabi ni Kristo sa kanyang mga disipulo. Ang mga eskriba at parisiyo ay nanatiling mga espiya sa kanyang landas. Ang mga titik na ito ay napansin ang kanyang masalita at inuulat ang mga ito sa mga otoridad ng Hudyo, na nang marinig nila ang mga ito ay halos mabaliw sa kanilang sarili dahil sa hindi lihim na galit na kanilang pinakahulugan bilang kasigasigan para sa Diyos. Ano po nangyari? Imbis na sila ay magkaroon ng kasiyang mapakinggan,
ang pagtuturo ng ating Panginoon Jesus ay sila po ay nagkimkim ng galit na po. At alam nyo, ito po, kung ating titingnan, may malaking selos at papaninibugho itong mga Eskriba at Parisiyo, sapagkat nabaling ang atensyon ng mga Hudyo sa ating pong Panginoon Jesus. Alam nyo, ang napaka po na makikita natin ditong aral, yung pong nagagawa ng selos. No, yung atin pong ganito na karanasan, no po, yung nagagawa ng inggit. Yan. So yan po ay isang paalala sa atin, mga minamahal ko, na hindi tayo dadalhin sa magandang karanasan. Lalo na hindi din tayo makapagdadala ng magandang karanasan sa ating pong kapwa kung ang inggit, selos na yan, paninibugho na yan ay mananatili sa atin. Kaya nga ang sabi po no yung pag-iimbot ay inaalis din sa ating sistema, at sabi huwag mong iimbutin ang bahay ng iyong kapwa, huwag mong iimbutin asawa ng kapwa, huwag mong iimbutin ang kanyang aliping lalaki, aliping babae, huwag mong iimbutin ang kanyang bakong, ang kanyang asno, huwag mong iimbutin anumang bagay na nasa iyong kapwa. Yan po hindi po maganda na ating pong maging karanasan to, sapagkat ito ang nagdala sa mga Eskriba at Parisiyo na ito na gumawa ng napakalaking krimen na patayin ang ating pong Panginoon Jesus. Okay, ito po ang sabi pa dito, habang ang mga miyembro ng Sanhedrin ay nagsanggunian ng sama-sama, walang nagkukulang ng mga lalaking may malakas at determinadong pagtatangi na nagpayo na ang taong ito ay nag-aangkin ng marami ay agad na isuko. Nakita nila ng impluwensya ni Kristo sa mga tao ay mabilis na nagiging mas dakila kaysa kanila. Nananabik silang durugin siya dahil sa pangas nilang gawing walang bisa ang kanilang mga tradisyon. Ngunit natatakot silang kumilos ng hayag dahil sa ang mga tao iniisip na kung sila ay gagawa ng lihim na nagmamasid sa kanilang mga salita at kilos, sa lalong madaling panahon ay makakatagpo sila ng gayong mga akusasyon laban sa kanya na maaari siyang litisin para sa kanyang buhay. Ayan, mga minamahal ko, yung ating pong binabanggit kanina, yan po ang dinulot sa mga Eskriba at Parisiyo na ito. Kaya marapat lamang na matuto tayo mula sa ating pong pag-aaral. Ang sabi dito, binigyan ni Kristo ng liwanag ang mga pinuno ng Israel na gawin silang walang kapatawaran, walang naiwang hindi nagawa na maaaring gawin upang kumbinsin sila sa kanilang pagkakamali. Opo, mga minamahal ko, bagaman ganon ang kaisipan ng mga Eskriba at Parisiyo sa ating pong mahal na Panginoon Jesus, hindi nila masasabi na hindi nila narinig ang pabalita. Ano po, anong sinasabi sa atin, mga kaibigan ko at kapatid kay Kristo? Ang atin pong misyon ay ipahayag ang mabuting balita. Pakinggan man o hindi, kinakailangan po ito'y atin pong ihayag at gawin ang maaari nating gawin upang ang tagubilan ng ating pong Panginoon Jesus ay atin pong mapangyari po na ipahayag ang mabuting balita. Sabi nga natin, lagi natin binabanggit, hindi po kayo obligado na pakinggan ang aming sinasabi, ngunit intindihin at unawain po ninyo, obligado po kami na sabihin sa inyo ang katotohanan, na sabihin po sa inyo ang mabuting balita ng ating pong Panginoon, sapagkat yan po ang inutos sa amin. Kaya kinakailangan po namin itong ipahayag. Makinig man kayo o hindi, pero ang aming dalangin, pakinggan po natin ang mabuting balita. Atin pong tingnan siya sa atin ang ating pong mga napakikinggan, kung ito'y totoo at kung ito'y ayon sa kalooban ng Diyos. Okay, so yan po ang ating pong pag-aaral ngayon, mga minamahal ko. At tunay nga na napakaraming aral na ating pong matututunan. At akin po kayo inaiyahan, matapos natin mapakinggan, paghahayag sa Ama. Yan po ang ating pong mensahe ngayong umaga ito. At kung meron kayong nais na i-share, ay gamitin po ang nalalabing oras, sapagkat ang oras po natin ay limitado, sapagkat tayo po ay meron pong flag ceremony sa mga bata at sa mga empleyado. Kaya kung meron po kayong gusto i-share, agad-agaran mga kapatid, ay gawin po natin ito.
Okay, so atin pong pagbigyan si Sister Raquel, pagkatapos po ay si Sister Ami. Go ahead, Sister Raquel. Opo, Elder. Importante nga po yung pagtulong sa mga nangangailangan ng tulong. Elder, yung konting pagtapik ba sa isang may kapatiran na isang may problema ay malaking tulong na rin po sa kanya. Lalo na yung pakikinig, Elder. Yun po ang dapat natin isundin. Kung ikaw yung nandoon sa isang problema, ilagay natin yung sarili natin sa isang problema. Kailangan din natin ng pagtapik, Elder. Kailangan din natin ng may masasandalan sa problema na yon. Kailangan natin na may makikinig, Elder. Yun lang po. Amen, Sister Raquel. Amen, Sister Raquel. Napaganda po nun. Yung mga simple acts of kindness, yung inaakala natin parang wala. Pero malaking bagay, ano po, mga minamahal ko. Alam nyo, ito po ang ating tingnan. Marami sa atin, hindi man sa church, so ating mga kapitbahay o sa ating po mga kaibigan, nakangingiti. Pero kung ating sisiya sa atin, bibigyan natin pansin, yung pala ay lumuluha ang kanilang mga puso. Kaya napakaganda nung sinabi ni Sister Raquel, no? Yung malasakit po ba? Wag nawa iyan ang mawala sa atin. At magkaroon nawa tayo ng malasakit. Kagaya ng pagmamalasakit ng ating pong Panginoon. Yung pong simpleng pakikinig nga naman, hindi lagi po ay gustong marinig yung sinasabi natin. Meron din maraming pagkakataon na gusto lamang po ng ating pong kausap yung pong may makikinig sa Kanya. Yan, so, ibigay natin mga minamahal ko. Okay, Sister Ami, go ahead. Good morning po sa ating lahat. Napakatama po yung ating pong aralin ngayon na kung saan marami po yung talagang nakikinig. Ihahalin tulad ko po yung sa mga tao. May 3 pong tao. Yung isa, tinusok natusok po siya at nakapakinig. Yun naman pong isa, natusok, napunta sa puso, napapunta sa kamay. Ibig pong sabihin, isinapuso niya yung napakinggan niya, isinagawa niya. Yun naman pong isang tao, natusok po yung kanyang kamay, natusok yung kanyang puso, natusok yung kanyang kaisipan. Saan po kaya tayo sa 3 natusok? Ang bawat isa po sa atin kung minsan, hanggang sa natusok lang yung ating kaisipan, naisip natin. Yun naman isa, natusok lang yung puso, kumbaga, out, sabihin natin, akin yun yung patama. At yun namang isa, natusok lamang sa kamay. Ginawa naman niya, pero hindi naman niya isinapuso, hindi rin niya isinaisip. Kailangan po, sabay-sabay po yun, na kung saan, sa isang tao po, napakinggan niya, nasa isip niya, nasa puso niya, at kailangan po ang pinakamahalaga ay ang pagsasagawa. Kahit po tayo ay pakinig ng pakinig, wala naman po tayong pagsasagawa, useless po lahat yung ating pong mga napapakinggan sa araw-araw, sa umaga at sa gabi. Kaya nga po yung sabi nga ni Sister Raquel, sa isang problema, kailangan natin ng isang tapik sa ating pong kapatid. Para ito rin po ay isang panggising din po sa kanya o sa atin na kung saan meron tayong problema, tinapik ka, kapatid, parang nalilihis ka, kapatid, parang mali yung iyong landas. Yun po ay isang mga pagpapaalaala, katulad din po yung ginawa po ng ating pong Panginoon nung siya po ay nangangaral sa mga tao nung po siya ay pumarito sa lupa. Ngunit marami rin po yung bumatikos sa kanya na hindi sumunod. Ginawa pa rin po nila yung kanilang kasang-ayunan sa kanilang pong mga sarili. Kaya nga po, naudyok ang mga tao na ang ating pong Panginoon ay ipapako sa krus. Kaya po dapat lagi po natin isipin na huwag lang tayong hihinto sa pakikinig. Kung hindi, ito po ay isa puso at isagawa po natin. Yun lamang po. Thank you. Amen. Amen, Sister Ami. Opo, naman ko, no, kaya nga kahapon, yan po ang ating pong pakiusap, ano?
ang ating pong mga pagdalo, nawa ay magkaroon po ng malaking epekto ito sa atin. Ano po? Sapagkat baliwala po ang ating mga napakikinggan. Opo, tama yung ating mga napakikinggan. Magaganda yung ating napakikinggan. Makatutulong yung ating mga napakikinggan. Pero kung yan po ay informasyon lamang, makalilimutan po natin at walang magiging immediate effect po yan sa atin. Ang kinakailangan po, matapos mo mapakinggan, i-apply natin sa buhay po natin. At alam nyo mga kapatid, isa rin sa ating pong tingnan, marami sa atin, kung ating titingnan, gaya ng nabanggit ko kanina, yun po bang nakangingiti, masaya, at parang normal ang ginagawa, pero sa loob ng kanyang puso, siya po pala ay nagdurusa at may sakit na iniinda. Kinakailangan din mga kapatid ko, matutunan din natin na kilalanin ang ating pong tunay na kalalagayan. Sapagkat tunay nga na hindi tayo magagamot ng isang doktor kung in denial po tayo. Kaya kinakailangan po makita natin ang tunay nating kalagayan at humingi ng tulong kung kinakailangan po. Sabi nga, no man is an island, mga minamahal ko. Pangunahin, tulong sa Diyos at tulong bilang mga magkakapatid. Okay, Sister Imelda, tayo ay babasa po ng komento. Sige po, go ahead. Mapagpalang umaga po sa ating lahat, mga minamahal na kapatid. Amen po, Brother Marlon. Ang Panginoon ang siya maging sentro ng ating buhay, ang ipahayag ang mabuting balita sa buong sanlibutan. Tayo po ay maging liwanag at asin ng ating mga kapwa na ipahayag ang kabutihan ng Panginoon sa bawat isa. Manatili po tayo nakakonekta, magtiwala at manghawakan sa inyong pangako na hindi po tayo pababayaan, upang wag po tayo mawaglit sa kaligtasan. Ang pag-ibig po ng ating Ama ay walang hanggan sa bawat isa sa atin. Ang ipakilala ang kanyang Ama na nasa langit, kung paano po tayo inibig ng Panginoon, dapat ganun din po tayo umibig sa ating kapwa, na magkaroon po tayo ng pakumbabaan sa isa't isa at pagpapatawad. Tayo po'y lumakad na kasama si Kristo sa araw-araw na buhay upang maglingkod ng may kasiyahan at kagalakan sa ating puso. Maglingkod po tayo sa kapwa natin na ipahayag ang mabuting balita sa bawat isa. Ako sa naranasan ko po sa araw-araw na paglilingkod sa ating kapwa, kapag ako po ay naka-duty sa hospital, kapag may chemotherapy, sa lahat ng mga nakakasalamuha ko po doon, hindi po ako nahihiyang ipahayag ang mabuting balita. Kami po ay nagmo-morning devotional bago po kami magsimula ng chemotherapy. Sinasabi ko po sa kanila, naniniwala po ba kayo sa mga panalangin? Tapos nagaano din po ako sa kanila na ipinapanalangin ko po silang lahat upang sa ganun maging maganda po ang takbo ng kanilang pagkikemotherapy. At lagi ko pong higit sinasabi sa kanila ang sinasabi ng Isaiah 41:10, huwag kang matakot sapagkat ako'y kasama mo, huwag kang mabalisa sapagkat ako'y Diyos mo, aking palalakasin ka, o ikaw ay aking tutulungan, oo ikaw ay aking aalalayan ng kanang kamay ng aking katwiran. Kaya nakita ko po sa bawat isang naroon na may dumaranas ng iba't ibang klaseng pagsubok sa buhay at kasakitan, kung gaano kaaliwalas ang kanilang mga muka kapag sila'y nagsisimula ng mag-chemotherapy, talagang nagiging smooth ang walang makitang ugat. Kapag hindi po makikita, talaga manalangin po tayo at makita ang ugat nyo upang kayo ay makapagsimulang mag-chemo. Talaga pong napakabuti ng Panginoon kapag ipapahayag mo ang kabutihan sa bawat isa. Lahat po sila nakapag-chemotherapy at nakakatapos, at ang lahat ng kanilang mga gastusin at tustusin ay talagang tinutugunan ng ating Panginoon. Kaya sa mga ganitong pagkakataon, huwag po tayong mahiya na ipahayag ang kabutihan ng Panginoon sa ating kapwa. Tayo po ang maging liwanag at asin ng sanlibutan ito. Tayo ay nakakaalam, tayo ay mapalad sa araw at gabi na pagbubulay-bulayan natin ang banal na salita. Kaya tayo po ay maging madamot. Atin po itong ipahayag sa ating mga nakakasalamuha. Kung paano tayo inibig ng Panginoon, ibigin din natin ang ating kapwa sa bawat isa kahit hindi natin kapananampalataya. Makikita po natin dito kung gaano kabuti ang Diyos na tayo lumalakad na kasama niya. Tanggapin po natin siya bilang tagapagligtas. Magandang umaga po sa ating lahat at happy Monday. Amen. Amen. Good morning po at happy Monday po sa lahat. Katulad po ng sinabi niyo na Brother Marlon, na hindi nawawala ang anumang inggit, paninibugho. Tulad nga po ng ginawa ng ating Panginoong Hesukristo nung siya'y nagkatawang tao dito. Wala po naman siyang hinangad na masama sa kanyang mga nilikha. Kumbaga ang hangad niya ay mapabuti, magkaroon sila ng buhay na walang hanggan.
Pero sa kabila noon na ang ginawa ng Pariseo, yun nga po, nanibugho at, mainggit. Ba't hindi na lang po na gayahin nila ang ginawa ng Panginoon, ano po, yung bahagi ng mga salita, nag, napakitaan ng kagandahang loob sila, nagpagaling, yung kagandahang asal gayahin na lang yun. Doon na lang po mainggit, eh, yung kabutihan ng Panginoon at, kumbaga parisan nila yun para magkaroon ng kakontentuhan pero hindi, eh. Sa kabila nun, eh, talagang parusa po ang nakamit ng ating Panginoon. Katulad po sa bawat pamilya hindi po nawawala talaga yung inggit, paninibugho, sa lahat po ng, ah, pag-uugali yan po ang ayoko, eh. Yung, sa isang pamilya nagkakaroon ng, inggitan, kasi po yun talaga ang pinagmumulan ng apoy. Pero, ah, ang wish ko lang sa bawat pamilya, maligayahan na lang po tayo, sumaya na lang po tayo kung ano ang nararanasan ng, isang, kasamahan sa pamilya. Kumbaga, ah, maligayahan na lang po tayo kung anong, pamumuhay nagkakaroon sila ng, ah, kumbaga, masayang buhay, nararanasan ko yung kung anong, magandang, karanasan sa buhay. Pasalamatan na lang po natin yun. 'Wag na lang po natin, anuhin yung anumang mga inggit, alisin po natin yun kasi hindi maganda, hindi maganda. Patuloy na lang po tayong, magpatulong sa Panginoon, lalong-lalo na patuloy po nating, isakabuhayan ang, bunga ng Espiritu para ang lahat-lahat ng mga nararamdaman natin sa sarili natin na paninibugho kung ano pa man yan, ito po ay makontrol ng Panginoon. Yun lamang po. Amen. Amen, Tisara. Ano po ng ating pong pag-aaral, ano po. Kung itong mga bagay na ito, mga kapatid ko, ay ating pong mayali sa ating sistema, ano po. Kasi tingnan niyo po, no, kung ito po ay mananatili, yung buhay mo ay magiging malungkot. At palulungkotin mo rin yung mga nasa paligid sa iyo, yung impluwensyang dadalin mo. At nakita natin, marami pong tahanan ang nagkakaroon ng kaguluhan dahilan po dito. At nasaksiyan ko mismo ito, mga minamahal ko, no, na kung saan ay yung hindi pagkakasundo ng isang pamilya dahilan sa inggit na ito, yung pabaninibugho na ito. Kaya nga, mga kaibigan, kapatid ko kay Kristo, hindi po ito ang nais ng Diyos na maging tayo. Kaya tayo po ay dinadalan ng pabalita upang ang ating pong buhay ay maging mas masaya, mas maging kapakinapakinabang sa isa't isa, at magkaroon ng kapayapaan ng bawat isa sa atin. Kaya nga ngayong umaga, napakaigi na atin pong matutuhan ang pagtuturo ng Panginoon. Atin pong binabati si Ate Pereyes, po, blessed morning po sa lahat. Sister Christina lahat, happy Monday po. Tita Lolet, kasama natin, happy God first morning, second day of the week blessed, week blessed. Sister Jennifer Casimo, mapagpalang umaga po sa lahat. At gayon din si Sister Joy Villarosa, good morning po sa lahat. Si Ate Lita, sabi niya, amen Ate Ami, Sister Raquel. At si Sister Arsenio Marioles, ito po, basahin natin. Sabi niya, tunay nga po ng pagkainggit ay maraming nagagawang kasamaan sa kapwa. Ay, very true, Sister Arsenio, no? Kaya sana po ay wag nating tingnan kung ano ang kaarian o kagandahang buhay ang nakikita sa mga tao, kundi anumang nakikita natin na kinaiinggitan ay dapat natin pagsikapan na ating makamit kung anuman ang ating nakikitang sana yon. Kinainggitan ay dapat natin pagsikapan na makamit kung anuman ang ating nakikitang kinainggitan at higit ang sikapin na kasama natin ang ating Panginoon upang makamit natin ang ating mga hinahangad. God bless po sa lahat. Sabi ni Ate Lita, be blessed and be a blessing, not in word but in deed. Amen and amen. Sabi ni Ate Mary, maraming salamat po sa Panginoon. Nagpa-x-ray si Jen kahapon sa ICMC. Praise the Lord. Na-accident din po siya. Last Thursday sa NPC, bumaliktad po ang tricycle. Nako, yung truck, niwasan yung truck. Thank you Lord. Panalangin sa araw-araw na Diyos, sa Diyos ang ating tagapagligtas.
Ako, get well soon, Sister Jeng, ha? Po dinadalangin na maayos na ang iyong kalagayan. Okay, so ang sabi pa ni Ate Lita, ayun, nabanggit na pala yan. Okay. Yan, maraming salamat sa inyo pong pagdadalo at maraming salamat din po sa inyong mga pag-share. Bago tayo maputol, lais ko pong basahin yung kay Ate Lita. Ang bawat isa ay tinalaga ng Diyos sa isang misyon, ang ipahayag ang Ebanghelyo. Simulan po natin sa ating mga tahanan sapagkat siyang unang hahanapin ng Panginoon sa kanyang muling pagbabalik. Ayan, thank you sa inyo pong pag-share. God bless everyone. Shalom. Miss pa mga kapatid. Bye-bye.